Para sa ating mga Pinoy, kapag sinabing maalat, hindi lang ito simpleng lasa ng pagkain. Bilang isang bansang binubuo ng mga isla at napapalibutan ng tubig dagat, nakatatak sa buhay at kultura natin ang biyayang lasa ng alat. At lahat yan, nag-uugat sa pinakasimpleng anyo ng lasa ng alat, ang asin. Ang salt kasi is a very important mineral, no? Iniisip natin kasi it's pleasurable to the mouth. Pero salt also is a vessel for delivering minerals to the body. Kaya, when you eat with natural salts, not only do you get the saltiness, but you also absorb mga important minerals sa kailangan ng katawan, calcium, magnesium, and other stuff. One thing that salt does sa pagkain is it brings out not just the saltiness, pero that the salt brings out the natural flavor of food, di ba? Kahit saan ka pumunta sa mundo, ang salt is very important. And even sinasabi nga nila yung history ng salt. Pag sinabi mong yung salary natin, galing sa salt. Because before, in the olden times, people were paid in salt because it had so much value. No? Kasi especially noong mga panahon ni Alexander the Great, ano yung value ng asin? Hindi lang nang magpapasap ng pagkain, pero kailangan ng mga warriors sila. Because without salt, the muscles, the body will not be able to function properly. Siguro sa panahon ko, di ba sinasabi nila, kahit magdildil lang ako ng asin, di ba? And we think it's very lowly for that. Pero alam mo, kahit asin lang yung inuulam, nung panahon na yon, it was natural salt filled with minerals. So kahit na kanin at saka asin lang yung kinakain, there is nourishment and it is healthy. Malaking bahagi talaga ng pagkaing Pilipino ang asin. Patunay dyan ang sari-saring pamamaraan nating mga Pinoy ng paggawa ng asin na matatagpuan sa iba't ibang panig ng bansa. Gaya ng minsang nakilala nating asin sa buyo sa Zambales. At kapag napadpad ka sa isla ng Bohol, matatagpuan mo ang isa sa mga pinakakakaibang anyo ng asin, ang asin tibuok na ginagawa sa bayan ng Albuquerque. Dito nakilala namin si Ma'am Veronica at Sir Nestor ng asin tan-inong kung saan ginagamit pa rin nila ang pamamaraan ng pag-aasin na minana pa nila sa kanilang mga ninuno. Sa simula po ng forefather namin, yung tatay sa mother side namin, and then binigay niya sa tatay namin. Nag-umpisa yung tatay namin, mga 1940s. Then yung forefather namin is 1800s yun. Nung matanda na yung tatay namin, na hinto yun, by the year 1980s. By the year 2010, naisipan ng kapatid namin yung youngest brother. Sa tatlong magkakapatid na lalaki, siya talaga ang may passion na ibalik yung paggawa ng asin tibok. Kasi alam niya kung gaano kahirap, anong sakripisyo yung ginawa ng tatay namin. Kaya sabi niya, kahit na hindi pa kilala yung asin tibuok, kahit walang pera sa asin tibuok, and then kinumbinsin niya si Nong Nestor. At first, si Nong Nestor ayaw niya kasi sobrang laborious talaga. And then walang pera. Kasi pang barter lang po ng palay doon sa Bukirin yung asin tibok noon. Kadalasan lang po nang gumagamit ng asin tibok is yung mga farmers. Kasi pang padila nila ng mga kalabaw, baka for farming. And then pang dikdik ng nilugaw sa mga low class family. Labor-intensive at matagal na proseso ang paggawa ng asin tibuok. At dahil dito, konti na lang ang mga nagpapatuloy sa paggawa nito dito sa Bohol. Yung paggawa ng asin tibuok yung unang panahon talagang sobrang hirap kasi mano-mano po, wala tayong magagamit na masasakyan or mekanismo na magbibigay ng parang maging magaan yung paggawa ng asin tibuok. Lalo na yung tulad ng pagdala ng mga kahoy or mga panggatong doon sa itaas, ang dalhin dito, yung paghahakot ng bunot or coconut husk, talagang karga-karga ng shoulder ng tatay namin yun. Nasaksihan ko mismo ang proseso ng paggawa nito sa aking pagbisita sa Bohol. At di mo maiiwasang mapabilib talaga sa dedikasyon ng mga taong pinapanatiling buhay ang traditional artisanal salt na ito. Sa umpisa talaga, maghahakot ka ng coconut husk at isusok mo yan
for 3 to 4 months bago siya hanguin at i-chop. Nilalagay doon sa pan or paril. Natural seawater papasok doon sa paril. Yung high tide papasok. And then kaya natural siyang nasusok yun sa seawater. And then mag-gather din ng mga panggatong, yung mga mga sanga ng puno. Mataas na panahon na kailangan i-sakripisyo mo para kasi for 3 to 4 months sa umpisa, maghihintay ka na masusok talaga ng gusto yung coconut husk dun sa paril bago mo hanguin at saka i-chop. And then kung mariready na po yun lahat, ayun po, mag-umpisa na po yung burning process. After that, ilalagay natin sa filtration. I-filter natin yung hardened husk. And then for 1 day also na mag-filter, preparation for the cooking time already. And then cooking time, another preparation for preparing the clay pots sa pugon. Almost 7 to 8 hours ang pag-cook po. Dire-diretso po. And then, hayaan yon overnight, kinabukasan, hanggang kaya na yung mahawakan yung clay pot na hindi na sobrang init. Yan po, kunin na po at linisin. Sa kabila ng marami pa nating ibang pamamaraan ng paggawa ng asin mula sa iba pang bahagi ng Pilipinas, isa ring realidad na tila unti-unti na rin nakakalimutan ng mga ito. Napakaalat ang katotohanan ng asin sa Pilipinas dahil we import over 90% of the salt consumed in the Philippines. No? Kasi tayo, archipelago tayo, hindi na natin kayang mag-produce ng sapat na asin para sa ating consumption sa Pilipinas. May batas kasi tayo na nagpo-prohibit ng pagbenta ng natural na salt. No? Yung salt na ginawa mo galing sa dagat or other sources, hindi siya pwede kasi illegal siya because it has to be iodized for health reasons. So, yun ang batas natin, salt law, bawal ang magbenta ng natural salt. Lahat ng asin natin dapat maging iodized. Ngayon naman, sa larangan naman ng export at manufacturing, nare-reject din yung produkto natin na may asin dahil ang iodine or ang pag-iodize ng salt dito sa Pilipinas is not acceptable kasi hindi siya healthy para sa tao. So napakalaking irony, no? Ang hilig natin sa asin pero hindi natin kontrolado ang supply natin. At number 2, hindi pala talaga siya proven na healthy yung paglagay ng iodine kasi kinokontra din siya ng ibang mga bansa. Sa kabila nito, may mga komunidad at pamilya gaya ng kina Ma'am Veronica at Sir Nestor na patuloy pa ring pinapahalagahan ang mga minanang tradisyon sa paggawa ng asin at pinagsisikapang ipakilala ito sa mundo. At para bigyang pugay ang dedikasyon ng mga taong patuloy na gumagawa nito, so habang busy-busy yung team nila, Ma'am Veronica at nila Sir Nestor na gumagawa, isa sa very key ingredient na gagamitin ko dito sa niluluto natin, ipe-prepare ko muna yung ibang ingredients natin. So yung ating pusit, hiwain lang natin into portion size. Kung gagawin nyo man to sa bahay, this is optional. Maglalagay lang tayo ng bell pepper, magkaibang kulay, syempre. For this recipe, ito yung isa sa mga dishes na in less than 5 minutes, pag na-prepare mo na lahat, maluluto mo na yung putahe. So basically, you just need your pan ng sobrang mainit. Kasi mabilisan lang ito. And of course, you want na mainit na yung ating pan para lang din ma-retain mo yung perfect texture ng ating squid. Tip lang din, para lang siguro mas consistent yung produktong ilalabas mo when it comes to pusit. Basically, inuuno kang iluto yung kanyang ulo. As you notice, iba yung structure niya, iba yung itsura niya, and yung thickness ng ulo. So, may tendency ito pag sinabay-sabay mo sila is ma-undercook yung inyong yung part ng pusit na yon. Kaya yung small attention to detail lang na imbes na pagsabay-sabayin natin siya, unahin nyo siguro mga around 2 to 3 minutes bago nyo isalang yung rest na parte ng ating pusit. Nakisalang lang ako dun sa pugon na ginagamit nilang pangluto dun sa kanilang asin tibuok dahil yung butane natin dun medyo nahihinaan ako eh. So at least, sabi ko nga kanina, kailangan kasi mabilisan yung luto.
perfect source ng malakas na apoy. Masasabi nating labor of love talaga ang asin tibuok. At ngayon, sa tulong na rin ng social media, unti-unti na ulit itong nakikilala ng marami. Tila isang magandang pangitain na sa kabila ng mga challenges na kinakaharap ng salt industry sa bansa, patuloy na mapapanatiling buhay ang isa sa mga asin na sumasalamin sa pagkahumaling nating mga Pinoy sa lasa ng alat. Sobrang happy po ako kasi nang dahil sa asin tibuok, marami na po akong lugar na puntahan, libre po. Ito din po ang legacy na pwedeng maiwan-iwan ko doon sa anak ko or sa pamilya namin.